Bukas na ang eleksyon sa buong bansa. Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga Pilipino na more or less mga 70,000 o 70 million na mga registered voters, handa na ba kayo? Ano man ang reliyon, ano man ang kasarian, ano man po ang ating antas ng buhay, kung botante ka, registered voters ka, bumoto tayo ng maaga. Simula alas 7 ng umaga. Magpunta ng mas maaga sa presinto para maaga makaboto, makaiwas din sa sobrang init ng araw, kung minsan sa bandang hapon ay umuulan pa. Kaya sana kung hindi man 100% na registered voters ay makaboto ang malaking porsyento. Okay? Habang ang mga overseas Filipino workers ay nakaboto na ang karamihan, yung iba ay boboto pa rin. Tuloy-tuloy lang po tayo. Huwag nating ibaliwala ito. Dahil maglalagay po tayo, kailangan ng bagong 12 senador. District congressman, party list congressman, governor, hanggang sa councilor ng mga bayan-bayan. Vice governor, bokal, city mayor, city vice mayor, konsehal, municipal mayor, municipal vice mayor, at mga konsehal nila. Ganun pong karami. Libo-libong posisyon from national to local ang ating lalagyan o hihahalal. Pag di taga rito kayo sa Metro Manila, siyempre walang governor, walang bukal, walang vice governor. Senador, congressman, party list, tapos mga mayor na, vice mayor lang, at mga konsyal. Ganun po, conforme sa kung saan kayo. Pag nasa probinsya, definitely may governor. So marami-rami po, pakireview nyo ang mga pangalan ng mga kandidato dahil libong kandidato, libong posisyon ang ating didesisyonan bukas para sa bagong kanilang kapangyarihan for the next susunod na 3 taon sa mga local executive, local government, local official from district congressman, governor to councilor. At yung 3 rin taon sa mga party list congressman. Sa senador ay 6 na taon, kaya maging maingat. Piliin natin makabayan, may paninindigan. Para sa tao, hindi para sa isang partido, isang pamilya o makasariling galaw. Kailangan nyong susuporta sa pinanindigan ng ating pamahalaan, especially sa West Philippine Sea. Atin ang West Philippine Sea, hindi sa China, hindi kanino man dayuhan. Panindigan natin ang mga pro-China na kandidato at supporters, huwag nating samahan. Ang mga kandidato walang ginawa kundi puro batikos nang wala naman magandang agenda. Paninira ang ginawa para makilala. Paninira ang ginawa para gustong maging senador, congressman at iba pa. Huwag nating iboto yan. Yung totoong maglilingkod, hindi yung nanggagamit lang dahil sa kanilang personal at political interest lamang. Huwag po yun. Maging marunong para meron tayong magandang buhay. Ang political exercise o eleksyon sa ating bansa, every 3 years sa local position, every 6 years sa national position, yan ang huhubog, yan ang magiging daan sa pag-unlad ng ating bayan. Kaya mahalaga, may kakayanan, hindi lang kasikatan, hindi lang kagwapuhan, kagandahan, magaling magsalita, magaling kumanta, magaling sumayaw, maraming pera, hindi yan ang qualification. Ang kailangan, kahit hindi ganong kilala pero matalino, may kakayanan, may paninindigan. Yan po ang aking paniniwala sa aking mga channel dito sa Mike Abi Opinions at MA Pinoy TV. Isalba natin ang ating bansa sa pagboto ng tama at karapat-dapat. Huwag kayong palinlang. Maraming mapanirang grupo, maraming mapanirang politiko para lang sa kailang interes na maghawak ng kapangyarihan at pagkakitaan ng kapangyarihan. Pera ng bayan, pera natin po ang nakataya dyan. Okay? Ingat lang po. At dahil dyan, naka-alerto na po ang buong sandatahang lakas ng Pilipinas, Philippine National Police, lahat ng law enforcement agency, hopefully ang mga local executive at ang national government mula sa Office of the President. Ang COMELEC ang magpapatakbo pansamantala ng gobyerno, lalo na ngayong eleksyon. At tulungan natin. Vote buying, iwasan. Karahasan, iwasan. Pag merong kaduda-dudang galaw na kung sino man dyan, isumbong nyo sa mga otoridad para magkaroon po ng maagap na makontrol kung sino man yan.
Halimbawa, may nakita kayong grupo na merong komosyon na something na nagbabalak o makaka-apekto sa eleksyon, isumbong nyo kaagad para makontrol. Pag malasakitan natin ang bawat isa ngayong political exercise, eleksyon, mahalaga po yan. Dahil tagumpay ng COMELEC, tagumpay ng gobyerno, tagumpay ng bawat Pilipino. Pag sinira at kinulo nyo ang eleksyon, lahat tayo damage, lahat tayo biktima. Sasama ang imahe natin sa international community, sa business community, sa mga kapitalista at turista. Huwag tayong masira. Dapat ipakita natin, kaya na natin makipagsabayan kahit tayong bansang Pilipinas ay underdeveloped, medyo mahirap pa, pero kaya natin makipagsabayan sa iso ng eleksyon sa mga mayaman at may impluensyang bansa sa mundo. Yan po ang mahalaga. Okay? Kung may mga personal na away, huwag pag-usapan ngayong panahong ito. Okay? Kahit magkakapit-bahay, magkakaibang kandidato, irespeto. Kahit magkakaibigan, magkakapatid, magkakaibang kandidato, irespeto. Kasi yan ay part ng demokrasya. Huwag impluensyahan ang kaibigan, kapitbahay, kasama sa trabaho, kapatid, sa iyong sariling paniniwala. Sabihin mo lang yung paniniwala mo, kung ayaw, tanggapin mo. Pag tinanggap, pasalamat ka. Pag hindi, pasalamat ka rin. Huwag pwersahin ang katabi. Huwag pwersahin ang kakilala sa kanyang paniniwala. Gisingin lang. Kung magigising, salamat. Kung hindi, wala tayong magagawa. Di ba? Mahalaga yon para hindi nag-aaway. Kasi itong national and local election o midterm election, talagang magkakapit-bahay, magkakaibigan po ang magkakalaban dito sa politika at maging ang mga supporters, followers, nagtutunggali yan. Kaya alam kong, lalo na ngayon, weekend, lalo ngayon, gapangan ng gapangan, lalo sa mga probinsya, naku, huwag kayong paggamit. Maraming perang gagalaw kapag last 2 minutes o last day na lang. Pero yun po naman ang nagiging dahilan kuminsan kung bakit nag-aaway. Dahil sa mga sulutan, gapangan, bayaran, pangaharas, yan, iwasan po ito. Paalala lang ito, okay magagalit. Paalala lang ito, bumoto ng maaga, pagkatapos umuwi na rin at makinig na lang kayo. Sa mga coverage sa media, katulad ng aming Hatol ng Bayan, sa lahat ng government station, radio and TV, nationwide, worldwide, meron kaming coverage mula madaling araw hanggang sa hating gabi at madaling araw ng kinabukasan ang Hatol ng Bayan sa government station. Kasama po ako dyan. So, yun na lang. Makinig kayo at atin humbabantayan ito. Okay? Good luck sa more or less 70 million na mga registered voters. At good luck din sa mahigit na 100 milyon na mga Pilipino. 115 million na tayo kasama ang kabataan. Iba hindi pa botante. So, hindi lang ho mga botante, pati mga mamamayang Pilipino, botante man o hindi, atin itong eleksyong ito, ating pagmalasakitan, huwag niyong guluhin, pakialaman. Sumunod tayo sa rule of law. Sumunod tayo sa mga policy at batas na pinapairal ng COMELEC. Ayan po ating malasakit lang po ito. Pagmamalasakit lang, pagmamahal. Yan naman ang layunin ng aking mga topic at sa ating pagbablog dito sa aking mga channel at maging dito sa aking ginagawa sa pag-broadcast sa television at sa mga radio and TV station. Kasi tayo ay radio and TV personality dahil araw-araw tayo ay nandyan sa traditional media at dito po sa social media, especially bilang political vlogger. Okay? So mag-relax ng sandali, matulog ng maaga, mamayang gabi, at bukas ay nasa kondisyon ang pagboto sa tamang tao, tamang politiko, tamang uukit sa magandang buhay sa susunod na taon sa lahat ng Pilipino. Di ba? Please, like, share ng ating mga video. Subscribe kung hindi pa.